Nakadama ng kalungkutan si James habang pinagmamasdan niya ang kanyang bukid. Minana pa niya ito mula sa kanyang mga ninuno. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang anak na si Andrew ang nagdulot ng kahungkagan sa kanyang puso. Ngayon, kasama niya ang kanyang apo na si Asher. Noong nawala ang kanyang anak, inalagaan nilang mag-asawa na si Elizabeth si Asher. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, namayapa na rin ang kanyang asawa. Hoy, apo, kumusta ang pag-aaral mo? Mukhang gutom na gutom ka na ah. Nagluto ako ng paborito mong mac and cheese. Pasok na para makakain ka na. Salamat po, Lolo. Lolo, bakit? May problema ba? Bakit mukha kang malungkot? Huwag kang mag-alala, Asher apo. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Makikita mo. Lord, please, pakiusap. Tulungan mo si Lolo. Alam ko naman na may problema siya sa pera. Mahal namin tong bukid na to. Ayokong ibenta ng lolo ko tong bukid. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami, Lord. Pasado 12:00 na ng umaga, ngunit hindi dalawin ng antok si Asher. Alam niya na kailangan meron siyang gawin upang tulungan ang kanyang lolo. Alam ko na. Pwede kong tulungan si Lolo. Magbibenta ako ng mga gulay sa aming mga kapitbahay. Para sa ganun, makaipon ako ng pera. Tama, gagawin ko yun. Hindi pa sumisikat ang araw ay bumangon na si Asher. Nagtungo siya sa kanilang bukirin. Buong lakas niyang binungkal ang lupa at nagsimula na siyang magtanim. Sa murang kaisipan ni Asher, alam niya na kailangan niyang magkaroon ng sipag at tiyaga upang makamit niya ang kanyang plano. Araw-araw bago pumasok sa eskwelahan, maagang nagtutungo si Asher sa pamilihan upang ibenta ang kanilang mga pananim. Saan ka ba nagpunta, apo? Kanina pa kita hinahanap. Pasensya ka na, Lolo. Nagpunta kasi ako sa talipapa para magbenta ng mga paninim natin. Gusto ko kasing makatulong na makaipon ng pera para sa ganun hindi na natin ibenta yung ating bukirin. Huwag kang mag-alala, Asher apo. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Makikita mo. Nakatulog si Asher sa pag-iyak. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Sa kabila ng kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi maiwasan ni James ang hindi mag-alala patungkol sa kanilang kalagayan. O Diyos ko, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ginawa ko ng lahat para isalba ang bukirin na ito. Sinubukan kong pumunta sa bangko para manghiram ng pera, ngunit nabigo ako. Gusto ko sanang iwan ang bahay at bukid na ito sa aking apo bilang kanyang mana. Panginoon ko, ikaw ang nagsabi sa iyong salita sa Filipos 4 verse 19, ang aking Diyos ang magbibigay ng lahat ng aking mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Pakiusap, Diyos ko, tuparin mo ang iyong pangako. Lord, kung may magagawa lang sana ako para tulungan si Lolo. Ayoko siyang nahihirapan ng ganito. Pakiusap, tulungan mo kami. Huwag mo kami pababayaan, Lord. Lolo, totoo ba talaga ang Diyos? Bakit ganun? Bakit hindi niya dinidinig ang ating mga panalangin? Bakit hindi ko nakikita na may ginagawa siya para tulungan tayo? Alam ko apo, na hindi mo maunawaan sa ngayon ang mga nangyayari sa atin. Gusto kong sabihin sa iyo na totoo ang Diyos, kahit hindi natin nakikita, may ginagawa siya para sa atin. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 55 verse 8, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan hindi maaabot ng inyong kaisipan. Basta, magtiwala lang tayo sa Kanya, apo.
Alam ni Asher sa kanyang puso na tama ang kanyang lolo. Maraming panahon ang lumipas at naging saksi siya kung paano pinunan ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Noong sumunod na araw, nagtungo si Asher sa bukid upang tingnan ang kanyang itinanim. Wow! Ang laki na ng repolyo na tinanim ko. Ang sabi sa akin dati ni Lola na lagi ko raw lagyan ng pataba ang lupa at hukayin ang paligid nito para lumaki. Okay, sige, gawin natin to. Wow! Ano yun? May nakabaon sa ilalim ng lupa. Parang isang maliit na lagayan. Patingnan nga. Wow! Ano to? Treasure chest? Ang great grandma ko ang may-ari? Teka, may nakaipit na sulat. Oh wow! Mayaman na kami. Hindi na namin kailangan pang ibenta ang bukid. Ipapakita ko to kay Lolo. Thank you, Jesus! Di ba sabi ko sa'yo, Asher? May magandang plano sa atin ng Diyos? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Isaias Kabanatang 55, mga talatang 8 hanggang 9. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.